Simula ngayong araw, exempted na sa taas singil ng toll sa mga expressway mga truck na may karga mga produktong agrikultura. Pero marami pa raw ang hindi na-accredit ng Department of Agriculture. Nakatutok si Von Aquino. 3 beses kada linggo kung bumiyahe ang hauler at retailer ng baboy na si Lizelle Emperado. 1,500 pesos toll fee per week ang average na nagagastos niya balikan mula NLEX Marilao Bulacan exit hanggang sa SLEX San Pedro Laguna exit. Posibleng umabot sa 198 pesos ang makukuha niyang rebate kada linggo. Ngayong epektibo na ang exemption sa toll increase ng mga trucks na nagbabiyahe ng mga produktong agrikultura na dumaraan sa SLEX, NLEX, SCTEX, Cavitex at Muntinlupa Cavite Expressway. Makakakuha ng rebate ang mga agricultural trucks basta't accredited sila ng Department of Agriculture at naaprubahan sa programa. Kahit pa paano, kunting bagay, kung maipon-ipon, lalaki rin yun. The total passages you do for 1 week, isusuma total po yun at i-compute yung rebate. Within 3 days po, ibabalik yun sa load ninyo sa RFID. Pero sa tanong kung makakatulong ba ito na mapababa ang retail price ng tindang baboy? Hindi siya kasi ilang piso lang eh. Ilang piso lang kasi bawat daan, kung makarebate ka man lang ng 4 na piso, eh ang karga mo milyon. Kaya hindi talaga siya makakabawas. Pero malaking bagay na sa mga kagaya sa aming magbababoy. Ayon sa Department of Finance, layo ng toll rebate program na mapababa ang cost of production para mapababa rin ang presyo ng bilihin. The rationale for implementing these measures is to protect the welfare of the general public by preventing second-round effects of the toll rate increase on food inflation and thereby ensuring stability in food prices and minimizing the impact of toll rate increase on the overall inflation. Para makapag-enroll sa programa, dalhin lamang ang DA registration o accreditation certificate, official receipt at certificate registration ng sasakyan, valid ID at auto-sweep at easy trip card sa customer service centers. Kailangan din mag-fill out at mag-submit ng agricultural trucks toll fee increase exemption form. Ang mga isinumiteng dokumento ay dadaan sa verification process. Pwede pang magpa-accredit sa DA ang mga qualified na biyahero ng agriculture products. Ang Confederation of Truckers Association of the Philippines na may mahigit 10,000 operating units sa Manila, hindi pa raw accredited ng DA. Humingi na raw sila ng pulong sa DA para manghingi ng linaw tungkol sa rebate program. Kaming truckers dealing at the port, ang dami naming hinuhol ng mga agricultural products. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.